Ayan na po. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ang sarap naman yan, Tita Ina. Ano Yes. Wala na natira, kinakinuha na namin. Thank you po. Tinan mo, Parang ano to, Tita Ina? Ham Yan, tingnan muna. cheese Ham and cheese ba? sandwich. Ham and cheese. Bakit merong ano? Sino bang naalala natin dito sa ham and cheese sandwich na to? Merong ano Labanos ba yan? Ano tawag dyan? Cucumber. Cucumber. Tomato. Pipino kasi. Pipino kasi. Cabbage. Labanos. Pero yung cheese niya, Dahil tubo. yung cheese niya walang heart, no? Walang heart. Walang heart. Wala na bang heart? Alam niyo itong sorry. ham and cheese na to. Oh. Parang gusto kong tanungin, how? Ha? Parang may nawawala dun sa sandwich na medyo, yung ham, Parang ang medyo litong ham. manipis. Ba't parang tinipid tayo? Tinipid ba? Yung talaga production, no? Tita Asan niya yung Ina, ham? Ham and cheese ba to? parang Ano? hinahanap ko O yung ham. Labanos sandwich? Parang Labanos. hinahanap natin yung naghahamon. Ng mga Yung mahilig Balita. maghamon pero laging Nawawala. Wala. Kaya pala walang ham, no? lagi nagpa-flight somewhere else. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Ano naalala mo, Kagawan Joey? Balita ko ang tawag sa kanya ng mga tao, Barbie eh. Mga tao po yun na hindi Barbie ang tawag ko sa kanya. Anong tawag mo sa kanya? Barbie. Sorry. So ikaw, Pati, anong tawag mo sa kanya? Alam mo, ang sabi ni Madriaga, ang sabi ng tatay niya, siya daw ay is... Huwag na. Okay. Okay. Sino ba pinag-uusapan natin? Sino ba pinag-uusapan Tita natin? Ina. Balita ko kasi, mayroong bangayan sa balita between DILG Secretary John Vic Remulla and Baste Duterte. Ayun. Yung mahilig maghamon. Kaya naghahamon. This time, Okay. pinahamon ni Baste si Sir BBM Lam. at si Madriaga. Yes. Oo nga. So, hindi lang, hinamon niya si DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi na siya natakot sa mga biceps doon. Hindi na siya natakot sa... Gano'n yun, di ba? Tapos nung nakita yung mga release, umatras na. Ganun. Ganun yun, oh. Tapos bigla doon nagbabatuhan na, atras rin siya, di ba? Oh. Pero, hinahamon na naman, naghahamon na naman itong si Si Baste. Okay, ano sabi? Anong sabi? Dahil nga si Madriaga ay nag-submit ng kanyang napakahabang affidavit, so nagalit si Baste dahil tungkol yun sa kanyang kapatid na si Sara Duterte na siya daw ay bagman, kesyo siya daw ang nag-distribute ng mga limpak-limpak na milyones. So naghamon na si Baste Duterte, dahil naglabas ka ng affidavit, maghamon na lang tayo ng suntukan. Pero sumagot si Madriaga kasi Bakit nasa yun? loob Bakit? pala siya ng prison. Pero bakit nagagalit siya? Ba't nagalit si Baste? Anong kinalaman niya? Si Madriaga. Kasi sinabi, nagkwentuhan daw. Nagkwento nga pala, Kagawad. Ayun na nga yung sinabi mo. Ang pag-characterize ni Tatay Digong sa dalawa niyang anak na si Pulong at si Baste ay baliw at bading. Oo. Ay, wala ang tatay nila nagsabi nun. We love our LBT. Yes. Kaya nga, we love our plus ko. bakit galit na galit tong si Baste na gusto makipagsuntukan, nasabihan lang, hindi naman daw siya yung nagsabi naman daw yung tatay. Tatay. Alam mo, mahirap talaga yung mga yung mga nag-o-over project ng masculinity. Di ba? yan eh. Ano yun yun daw yung sinasabi na pag kailangan mo mag-over project ng masculinity mo, meron ka problema, natawag ka lang naman na bading, bakit ba parang kailangan suntukan ka agad? Does that mean na lalaki ka na kaagad? O does that mean na macho ka na kaagad? Hindi na po ganun ngayon na mas marami pa akong mga kilala na miyembro ng LGBT na mas matatapang, Yes. 'di ba? Mas magagaling, mas matatalino, 'di ba? At sila talaga yung humaharap, 'di ba? Hindi katulad mo na akala mo kailangan naman mo kaagad i-project yung pagkalalaki mo, suntukan na kaagad. Nung niyaya mo naman si General Torre, ikaw naman hindi nagpakita eh. 'Di ba? Napakalaki mong duwag. Ngayon nahamon mo na naman tong si Madriaga. Ano sabi ni Madriaga? Sabi ni Madriaga, nagsulat siya ng letter na pinibigay niya sa abogado niya na ready po siya, pero nandito ako sa BJMP ba't nakikipaghamon ka na suntukan? Ikaw pumasok dito. Dito tayo magsuntukan. Ngayon, dito tayo magsuntukan. Ngayon, makikita natin kung lilitaw ba siya. Papasok ba siya dun sa kulungan? Hindi, tsaka, di ba? Bakit ba, sabi ni Madriaga, bakit sa akin ka nagagalit yung tatay mo nagsabi? Kaya nga. Diba? Bakit ako? Tatay mo yung nagsabi, bakit ako? Naniniwala na naman ako sa mga pinagsasabi ng tatay mo. Tapos ngayon na naman, hoy, ikaw, Baste,
Makinig ka sa akin, ha? Kaya talaga naman. Ngayon naman, ang hahabulin mo si John Vic. Paano napasok si John Vic sa, sa usapan? Paano ba napasok si John Vic sa usapan? Di ba? Sinabihan, nakita ko eh. Ano sa tinawag ni John Vic na support. Nako, di ba? Nako. Ewan ko, hindi nang galing sa akin yan. And quote, sabi ng DLT Secretary, support naman itong si Baste, no? Ganito kasi yun, attorney, di ba meron sila ngayong bagong RAGE coalition, yung Reform for Good Governance and Accountability na nilaunch nila. Kasama dyan sina Attorney Topacio, si Senator Robin Padilla, at nag-speech doon si Baste Duterte. Sabi niya, isang ulo lang naman kailangan namin, ang ulo lang ni Bongbong Marcos. Ba't kayo natatawa sa ulo? Ganyan. Tapos, ang sumagot, syempre hindi sumagot si President Bongbong Marcos, so sumagot si Sec. John Vic Remulla. Sabi niya nga, that is within his rights, pwede siya magsalita ng mga ganung bagay, kasi hindi naman yung direct threat. Pero sinabi niya nga yung S-word, na pwede mo sabihin yan, Baste, ano ka naman eh, ano ba yon? Ano ba yung S-word na yon? Yun na nga, yung makikita nyo na lang sa social media, tinawag sa kanya. Sa akin lang ha, hindi ba itong si John Vic, itong si Baste Duterte, di ba pasweldo kayo ng taong bayan? Ganyan ba yung gusto nating usapan? Correct. Ganyan ba? Conduct unbecoming of a public official yung mga pagsasabi ninyo. Ayusin nyo naman yung diskurso ninyo. Ang gusto po namin na diskurso ay tungkol sa polisiya. Ang gusto po namin na diskurso ay tungkol sa prinsipyo. Hindi yung mga ganyang mga para kayong lahat na walang, di ba, unfit. Di ba? You are all a disgrace to public service, ha? Hindi dapat ganyan yung pinapakita ninyong example dun sa mga kabataan, no? Mga kabataan katulad namin. Yeah. Mga Gen Z nga, like us. Gen Z. Bakit ang style of leadership natin pamatsuhan talaga? Saka Diba? bakit batuhan ng insulto, di ba? Parang feeling ko kasi si Baste Duterte, meron niyang part of him na kailangan patunayan. Alam mo yung mga nagpapaka-bad boy. And we Yeah. like a bad boy sometimes. Sometimes. Pero yung bad boy na hinahanap natin, yung bad boy na kapag katiwalian ang norm, titindig, laban dito, di ba? Eh si Baste Duterte, yung ugali niya, okay, maghahamon, tapos sa atras magtatago. I think it is so reminiscent of ano ba yung style nung tatay niya, ng ate niya. Except na yung tatay niya tsaka ate niya may follow through siya, wala. Siya wala. So natuto ng maling asal mula dun sa mga tao sa pamilya, tapos ngayon naghihingi Yung ng ate nga- support. yung mula ate sa pamilya talagang na mahalin niyo naman ako. I think our little bad boy isn't a bad boy but a brat. Hoy, ikaw ha, Polong, tama ba? Ay, Baste. Baste Duterte. Sebastian. Baste, duwang tugtugin na yung mga ganyang mga pinagsasabi mo, pero nag-call na naman sa'yo si Madriaga, pumasok ka raw sa kulungan, magsutukan kayo doon. Tingnan natin kung papakita ka na naman. Maduduwag ka na naman. Ano yun, Kagawa Joey? Diba? And attorney, sabi pa ni Madriaga, it will be an honor to exchange blows with you. Oo. diba? Di ba? So bakit? Pero baka nga tama yung sinabi ni ex-spokesperson Harry Roque na Baste is every inch his Tatay Digong. Oo. Talagang rin, yaw-yaw din, sinungaling, tapang-tapangan, tapos pagdating may sakit kunwari. I.N. Rodriguez Rawa. Sapain ko kayo. Duterte. Teka lang, ang sabi nga sa kanta, di ba? Ang tipo kong lalaki. Correct. Maginoo na medyo Medyo bastos. Lagyan mo naman ng maginoo. Huwag naman puro kabastosan lang.